Isang magandang araw po muli sa inyo mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Significant of the Gardens, at ating pong pag-aaralan ang John chapter 19, 38 to 42. Sa mga nagbabasa na ng Biblia at sanay na pong magbuklat ng Bible ay marahil pamilyar na sa inyo ang John chapter 19. Yan po ay account ng resurrection ng ating Panginoon. And let us look at the significance of that. Sa araw pong ito ay wine-welcome ko po kayong lahat at nanawa kayo ng pamamahayag na ito na kayo ay nasa mabuting kalagayan. So atin pong simulan ng ating pag-aaral. Alam nyo mga kapatid, springtime na dito ngayon sa Canada. At panahon na po ngayon ng gardening. Nagtataniman na po ang mga tao, nagsisimula na pong bumili ng mga seedlings at nakakatuwa na yung mga perennial plants, yung mga perennial, yung po yung itinanim nyo last year, pagdating ng snow, para po silang mamamatay, pero pagdating ng spring, muli ay sisibol sila. Kasama po dyan yung mga tulips. Yung mga tulips, yung mga hydrangea, na magagandang mga bulaklak, no? Namamatay po sila pagdating ng winter, pero muli ay nabubuhay sila pagdating ng spring. Nakakatuwa ngayon, may mga ilang pirasong tulips na po, pero hindi lahat nakakabalik na po. Yung strawberry ay ganoon din po yan, perennial yon. Pag nagtanim ka ng strawberry, yearly na balik po yon. Pero yung akin pong experience, hindi na po kasing ganda nung dati, no po. Bumabalik po yung iba, pero hindi na rin ganoon karami mamunga. Ang akin pong apple tree, awa po ng Diyos, ay ngayon ay may dahon na, ano po, naglilitaw na yung mga dahon ng apple tree. Yung raspberry, meron na rin po, mga ilang ilang linggo lang yon, namumunga na po yung raspberry, mabilis po yon. Kaya lang ho, ay maasim yun, hindi po ako fan noong raspberry. So, nakabili na rin po ako ng ilang punla, ng patola, ng ampalaya, sitaw, ilang talong, at ilang pirasong sili. So, yun po yung aking mga itatanim. So, i-update ko po kayo, yung mga nanonood po ng aking mga vlog sa YouTube. I-update ko po kayo ng gardening time natin dito sa Canada. Naalala ko tuloy yung inspiring story ng resurrection. Alam niyo po mga kapatid, sa account ni John, I think it is only John who give reiteration doon sa lugar kung saan inilibing ang Panginoon, ay nasa tabi siya ng garden. Ano po? May bahagi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus na hindi madalas na pagtutuunan ng pansin. Marami pong mga sermon about the resurrection or about the Easter Sunday ang narinig na natin, but it is seldom, preachers seldom gave emphasis on the significance of the garden tomb. Ayan. So yung pong tomb, yung libingan ng Panginoong Hesukristo ay nasa garden, no? At yan po titingnan natin sa John chapter 19, 38 to 42. Nakita ko po na mahalagang pagtuunan ito ng pansin. Ano pang sabi diyan? Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jewish leaders. With Pilate's permission, he came and took the body away. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen. This was in accordance with Jewish burial customs. At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb, in which no one had ever been laid, because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there.
So on this verses nating nabasa, twice binanggit ni John yung garden. There was a garden, and in the garden, there was a tomb. So atin po yung pagbubulay-bulayan, no po, appearing only in the Gospel of John. And we might readily miss it kasi doon sa tatlong ibanghelista, kay Matthew, kay Mark, at kay Luke, hindi naman binanggit, ano po, yung garden tomb na yan. At ito lang po yan kay John, no po. At ating makikita at the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden, a new tomb in which no one had ever been laid. So yung po kasing libingan, pwedeng paglibingan pa ng iba. Uso yan sa atin sa bansang Pilipinas eh. Yun pong mga apartment type ng libingan, after 7 years, pwede nang kunin yung nakalibing doon, papasukan na ng bago. So, yun, ganun po ang nangyayari. Pero ito pong libingan na ito, virgin ito. Ibig sabihin, wala pang ibang nakapaglilibing doon. At ang tanging ililibing lang doon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Anong purpose? Para wag ipagkamali na meron silang natagpo ang buto, meron silang natagpo ang ibang taong nandun, talagang binigyan ng emphasis ni John that the only person na ipinasok doon, o the only body na ipinasok doon ay ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Significant po yon. So, what about this garden? It is tempting to say na it's no big deal, Pastor Well. Ano ba naman yung garden na yan? It's no big deal at hindi ito masyadong mahalaga. Mga kapatid, sa Bible, kapag binanggit ng minsan, ay mahalaga ito. Pag inulit, may masigit na importante. So the Apostle John, who wrote the letter of John, the Gospel of John, was setting the stage. However, he very intentionally emphasized the garden by mentioning it twice. At ano ang ibig sabihin nito? Alam niyo po mga kapatid, sa Bible, whenever we encounter repetitions in the story, we should pause to consider why. Bakit binanggit pa yung tomb at binanggit pa yung garden? Anong ibig sabihin nito? Palagay ko po, mahalaga ito kasi to emphasize na talagang sa garden inilibing ang Panginoong Hesukristo. Dahil si Maria Magdalena, kung matatandaan nyo sa John chapter 20, 14 to 15, nung nabuhay na si Jesus, napagkamalian nila si Jesus bilang ano? Ito po yung talata. No? So, Mary Magdalene initially mistook Jesus for the gardener. Sabi ng John 20, 14, 15. At this, she turned around and saw Jesus standing there. But she did not realize that it was Jesus. So he asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" So ang sabi diyan, thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." So ang sabi ni Maria, tingin niya ay gardener yon, pero it was Jesus, the resurrected Christ. Pero napagkamalan siyang gardener. Bakit hindi karpintero? Bakit hindi mangingisda? Bakit hindi tindero ng isda? Bakit hindi nagbebenta ng gulay? Kasi hindi naman market yung place. It was a garden, so therefore, yung unang taong nakita doon, ni na Mary Magdalene, they assume na ito ay gardener. So, John's worldview and his faithful following of Jesus was deeply affected by the book of Genesis. And this is what I want to prove. Yung narrative po ng pagkukwento, yung pagkukwento po ni John ay nagsimula, yung book of John, thinking about the creation, the book of Genesis. I don't know kung napagtuunan nyo po ito ng pansin, kayo na mga nag-aaralan ng Biblia. But if you are going to study it by parallel, or look at it in a parallel form, we can see, let us look at John chapter 1 and Genesis chapter 1. Ano po?
Ano po kayang nasa isipan ni Juan nang isinusulat niya ang Gospel of John? I believe that what John has in mind is the book of Genesis. And he started by saying in his book, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. So, dyan po, ipinapakita po ni John na in the beginning, God. No? Tapos po sa Genesis, the account of Moses, when Moses wrote the book of Genesis, he started with the word, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, makikita po natin itong nasa isipan ni John. He was looking at the book of Genesis when he wrote his gospel. Na po, emphasizing na it was God who created all things. At dito po sinasabi po ni John na yung God na yon, in the beginning, was the Word na hindi natin kilala, hindi natin nakikita, ay walang iba kung hindi si Jesus. Ang sabi po sa verse 2, He was with God in the beginning. And that was in reference with Jesus. Sabi po, the earth, ito na po, the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Sabi ng verse 3, through Him all things were made, without Him nothing was made that was been made. Ayan. So, ang sabi ng verse 4 sa John, in Him was life, and the life was the light of all mankind. Tapos sa verse 3 naman, God said, let there be light, and there was light. God saw the light, it was good. Yan. So, tapos verse 5, the light shines in the darkness, and in the darkness was not overcome it. Magkaiba lang ang paglalarawan. Si Moses, pakinggan niyo po, si Moses, inilalarawan niya ang paglikha ng physical earth. Ano po? The physical world, including human being. The first Adam, no, yung unang tao. But here, John was thinking of a different creation. A creation of something new. No po? It was a spiritual creation. Kaya if you are that familiar with John, ang focus po ni John ay ang pagpapakita ng espiritual na Kristo. Na po, yung espiritual na to, na word, ay bumaba at nagkatawan to redeem the world. To redeem the creation of God na sa pamamagitan ng kasalanan ay nahulog sa kaparusahan. Kaya nga binabanggit, John chapter 3, ano sabi? John chapter 1, siya'y naparito sa kanyang sariling kanya, ngunit yung kanya hindi siya nakilala. John 3:16, aparito ang bugtong na anak ng Diyos upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya. So, yung pagbabahagi ni John ng kanyang gospel ay ipinapakita si Jesus bilang Redeemer. No po? So, ang tanong dito, no po, why would John in chapter 19 spotlight or highlight the tomb in a garden on a resurrection morning? So ito po kasi yung aking thesis eh. Bakit mahalaga yung garden na yon? Bakit mahalaga yung garden tomb? At bakit ito ini-highlight ni John? Mahalagang maunawaan ito dahil maaaring sumagot ito sa maraming katanungan ng tao sa kanyang buhay. Mga katanungan halimbawa na, why are we here? What are we made for? Is death really the end? If not, what can we anticipate after death? And might resurrection have any real implications for daily tasks and business endeavors? Yung bang pagkabuhay ng Panginoon ay merong naging kabuluhan sa pamumuhay ng tao ngayon? Sa pamumuhay natin bilang mga mananampalataya? Or wala lang na naghihintay tayo na walang magiging epekto hanggat hindi tayo namamatay?
May epekto ba yung resurrection ni Jesus sa daily lives? Or ang magiging epekto nito ay after death, after our death pa? Pag tayo'y mga wala na, yun lang ba epekto nun? So, let us look at it. Kasi araw-araw tayo nabubuhay pa eh. Araw-araw tayo naghahanap buhay pa. Kaya nga ang tawag natin sa trabaho, hanap buhay. Pag hindi ka nakahanap ng hanap buhay, para ka nang hindi mabubuhay. So, ibig sabihin, bahagi talaga ng buhay natin ang paghahanap buhay. So, yung daily living, yung daily lives of individual believers of Christ, paano makaka-apekto yung resurrection? Taon-taon, tuwing Easter, inaalala yan eh. Oo, nabuhay. Pero ang tanong, ano epekto nito? Spiritual lang ba? Ano epekto ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga mananampalataya sa panahon ngayon? Yun bang tipong maghihintay lang? Ano po ang ating pananaw dito? So naniniwala po ako mga kapatid, God deliberately planted Adam and Eve in the garden. In Eden, the first human were planted by God for a specific duty or duties and responsibilities. Let us look at the verse in Genesis 2:15. Ano po ang sabi diyan ng Diyos? The Lord God took the man and He put him where? He put the man in the Garden of Eden on what purpose? To work it and take care of it. So God created the man, He took the man, and He put the man in the garden on the purpose of working it. Diyan po mga kapatid, hindi naman rocket science siya para hindi maintindihan na ginawa ng Diyos ang tao, may specific na gagawin siya. Meron po layunin ng Diyos na ibinigay sa tao at yun po ay ang trabahuhin ang Garden of Eden. Hindi pa po pumapasok ang kasalanan during that time. Wala pa pong tuksuhang nangyayari dyan, hindi pa po sila na nakakakain ng bungang ipinagbabawal. Genesis chapter 2 yan, chapter 3 pa po yung pagkahulog ng tao. So, ibig sabihin, right before the fall, alam ng tao kung ano yung kanyang gagawin. Alam ng tao kung ano yung kanyang duties, and he was put there by God to work. Kaya ang trabaho mga kapatid, hindi yan epekto ng kasalanan. Hindi po epekto ng kasalanan ng trabaho. Bahagi yan ng layunin ng Diyos. Ipinanganak tayo sa mundong ito, meron tayong tatrabahuhin. Magandang paalala sa mga taong ubod ng tamad at ayaw magtrabaho. Hanapin ninyo kung ano yung pinaglagyan sa inyo ng Diyos, kung saan kayo nilagay at kung anong dapat mong gawin. Hindi po yun ang sermon. Pinapaalala ko lang, sinegue ko lang. So, following the fall of man sa Genesis chapter 3, may naging epekto ito on how man will work. Ngayon, hindi ko po nakita sa Bible, hindi ko po nabasa kung ano yung mga initial work na ginawa ni Adan prior to the temptation. Ang alam ko lang po, ang unang ipinagawa sa kanya ng Diyos ay magpangalan sa mga hayop. Mahirap ba yun? Napag-trabaho nun, papangalanan mo lang yung mga hayop. So, it was a task given by God to man to name the animals. So, lahat ng dadaan dyan, ikaw, elepante ka, kasi mahaba ilong mo, elepante ka, tatandaan kita. Ikaw ay tigre ka, ikaw ay leon. So, pinapangalanan. Pero kanino niya sinasabi yung pangalan? Sa kanyang sarili. Kasi wala pa namang ibang tao eh. So, he named the animal, kumbaga, he was the first, inventory man. He was taking stocks. He made an inventory of all God was created. In-inventory niya, ito puno na ito, ito tatawagin ko to na Nara. Something like that. Kasi
Kasi kanya yun, ibinigay sa kanya yun ng Diyos. At ang unang ipinagawa, sige, pangalanan mo yan, Adan. Name the animals. Kasi po, noong ibinigay na yung babae, noong ibinigay na yun ng babae, pinakita lang ng Diyos na, Adan, ikaw ang otoridad sa iyong sambahayan. At bilang otoridad sa iyong sambahayan, ikukwento mo ito doon sa babaeng ibibigay ko sa iyo. Well, it was not mentioned, pero yun po yung narrative. Ganun po dapat eh. Na nung nilikha na ngayon si Eva, nagaling sa kanyang tadyang, paglitaw nito, sinabi niya, oy, halika Eva, mamasyal-masyal tayo, kukwento ko sa iyo. Ito yung lugar na binigay sa akin ng Panginoon. Dinala ako rito, pero lungkot na lungkot ako eh. Nakikita ko yung mga babaeng usa, merong lalaking usa, may babaeng usa. Yung leon, merong babaeng leon. Eh ako mag-isa, wala naman ako makita rito, kaya nalungkot ako, binigyan ako ng Diyos, ikaw ang ibinigay sa akin. So, katuwang kita ngayon na mag-aalaga nito. Ang trabaho natin, tatrabahuhin natin ang paraisong ito. Ang ganda sana mga kapatid, hindi po ba? So, that is where human relationships started. Sinabi ngayon ni Adan, Eva, ako nagpangalan dyan, elepante tawag dyan, ha? Ito ay leon. Ito, unggoy. Hindi tayo galing dyan sa unggoy. Dinagdagan pa ako ito. So, sa madaling sabi, ito yung first of human interaction, first of human relationship, the first family. So, wala po silang problema doon. Kung gusto nilang magpatay ng hayop para kainin, they can do that. Kung gusto po nilang kumain kahit ano, they can do that. At nasa paraiso po sila. Wala silang kailangan na hindi provide ng ating Panginoon. Yun po yun. Pero, kailangan nilang magtrabaho. Kung ano yung trabaho doon, hindi ko alam. Kung ano yung dapat nilang gawin doon, hindi ko po alam. It was not mentioned by the Bible. Pero siguro, hindi mahirap. Kasi ang hirap ng pagtatrabaho, nagsimula saan? Genesis 3:17 to 18. Ano pang sabi dyan? Adan, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Anong sabi? Ito na sumpa. Curse is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. Ang parusa, buong panahon ng buhay mo tao, magmumula na sa hirap ng pagtatrabaho ang iyong kakainin. Yung pong lupa, it will produce thorns and thistles, and you will eat the plants of the field. Nakuha niyo po? Yan po ang naging parusa. Bakit? Ang sabi ng Diyos nakinig ka ba naman sa asawa mo? Kaya kita pinaune para pangalanan mo yan, para pangalagaan mo yan, para alamin kung anong hindi tama, para alamin kung anong mga tama, anong pwedeng kainin, ano ang lason, pero yung lason, pinayagan mong ipakain sa'yo ng asawa mo. Sino po ba mga kapatid ang commandment bearer? The commandment bearer supposedly and always be the man of the home. Kaya yung mga ama ng tahanang walang muwang sa mga panuntunan ng Diyos, yung mga ama ng tahanang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, walang alam sa mga gusto ng Diyos, magiging sunod-sunuran yan sa mga asawa nila. Na mauulit at mauulit ang kasaysayan ng Eden. Kaya napakahalaga po ng pagkakautos sa Biblia na bilang mga ama ng tahanan, tayo ang pari, hari, propeta ng ating mga sambahayan. Yun po yung office ng ating Panginoong Jesucristo Ang office ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang hari, siya ang propeta, siya rin ang priest. At bilang lalaki created in the image of God,
we should do so. Kailangan tayong maghari. We need to rule the home, not with an iron rod, but with the Word of God. We should be the prophet explaining the commandment of God, and we should be the priest interceding also to the family. That is the role of the man. Kapag hindi ginawa yun ng tao, ano mangyayari? Ayan, mapapahamak. Because that is always the thing. When men kept silent, no, or keep his silence, there will be that natural tendency for the women to step in. At sila ang magsasalita. At dito, kapag nagsalita ang babae without the wisdom of God, pinangunahan yung kanyang asawa, maski sa simbahan, kapag ang babae ang nanguna sa simbahan, nagkakaleche-leche po yan. Kaya nga po pinagbabawal eh. Nababa yung upuan ko. Pinagbabawal ni Apostol Pablo ng babae, huwag manguna sa mga lalaki. Dahil dyan, kasi po yung lalaki ang binigyan ng mandato na siyang manguna sa kanyang tahanan. Kung sa tahanan dapat siya manguna, sa simbahan dapat babae. Kaya mga pastor-pastora, ano po? Mag-ingat kayo. No. Mag-ingat kayo. Baka ay pinapakain nyo sa inyong iglesia, mga pastora, ay katulad ng ipinakain ni Eva sa kanyang asawa, lason. Kasi hindi nyo trabaho yan, hindi nyo role yan. Role yan ng mga lalaki. At huwag nyo ipagpilitan na gumawa ng gawaing hindi para sa inyo. Kaya ito ang totoo eh, most pastor na babae, no, nagkukunwari lang na masaya sa kanilang buhay, pero pagdating sa kanilang tahanan, sila ay may problema. Sabihin niyo po sa akin kung hindi. I have seen a lot na mga babaeng pastora sa simbahan, silang bida, silang nagsasalita, sila may boses. Pagdating sa bahay, ganun din sila. Ano nangyayari tuloy? Yung mga lalaki na kanilang asawa, napapangibabawan ng mga leader na babaeng ito. Hindi na lang nila magawa kasi may imahe na sila na pinoproteksyonan, at dahil doon sa mga imahe na kanilang pinoproteksyonan, pinipilit nilang palabasin sa madla at sa mga tao na ang pamilya nila ay masaya, pero in reality, dysfunctional ito. Kasi hindi ganun tumatakbo dapat ang sistema ng leadership ng simbahan, ng pamilya. Anyway, ibang usapan yun eh. Ewan ko na, i-segue ko lang. Ano po? Pero balik po tayo rito. Because of the sin of Adam. Si Adan po sinisisi rito, mga kapatid. Kasi siya po yung head. At dahil po sa kanyang kasalanan, ano sabi? Curse is the ground. At simula ngayon, no? Because of you, the ground was cursed. Through painful toil, you will eat food from it. Kailan? All the days of your life. No? Kaya walang magaang na trabaho ngayon, mga kapatid eh. Walang magaang na trabaho. Lahat ng trabaho mahirap. It carries responsibilities. At ito po, mga kapatid, bunga, epekto ng kasalanan. We cannot deny that. And following their fall into sin, ano po ang sabi? The curse delivered ugly consequences for the daily labors. Genesis 3:19-24. Ano sabi? Tuloy natin ang basa. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground. Hanggang kamatayan, kayod. Kaya huwag ka na magtaka. Hanggang kamatayan, hirap ng pagtatrabaho. Yung iba, hindi lang isa. Yung iba, dalawa pa ang trabaho. Kayod pa more. At hanggang kamatayan yan. Yan ang parusa eh. Since from it you were taken. No? Dapat hindi ganun eh. Dapat walang kamatayan. Dapat walang hirap.
Pero because of sin, because of disobedience, mula na sa pawis manggagaling ang kakainin, at gagawin mo ito, magtatrabaho ka para kumain, hanggang sa ibalikas sa lupa na iyong pinanggalingan. For dust you are, and to dust you will return. Adam named his wife because she would become the mother of all the living. So, who named the wife? Adam. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi na po dapat gumawa ng new heaven and new earth eh. Nakuha niyo pa mga kapatid. Bakit? The first heaven and the first Eden was the heaven and the new and the earth. There's no need for another one. But because it was cursed, kaya po binabanggit sa Revelation, kailangan magkaroon ng new heaven and new earth. Ano po? Pinagbawalan na ang tao na matikman yung new heaven and new earth. Sa kalagayan ng tao, hindi niya mararating yung new heaven. Hindi siya makakatuntong doon sa new earth na yon. Unless God intervene. He will not have an opportunity to get the fruit of eternal life. The Lord said, the man has now become like one of us. He must not allow to reach his hand and take also from the tree of life. So ano ginawa ng Diyos? Verse 23, so the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After, he drove the man out. So the consequences culminated in death, hardship. Humans would now return to the dust, the same earthly soil from which they were formed. They would be graves, or there would be graves. Libingan, paglilibingan, na sana hindi uso ang libingan dahil ang tao ay mabubuhay ng walang hanggan. A further devastating outcome include the humans being expelled, barred from the place of flourishing, barred from the place of Eden. Ano ang nangyari? Malupit na sitwasyon sa buhay ng tao bilang epekto ng kasalanan. So, yun po ang epekto niyan. Ang tao ay nakaranas ng kamatayan, hindi lamang physical, kung hindi spiritual. God planned wondrous salvation and renewal for His creation. Hindi niya ito papayagan. Kaya nga sa Genesis 3:15, sabi niya, no, darating yung panahon na merong dudurog doon sa kasalanan. Merong dudurog sa ulo ng pinagmula ng kasalanan. At lilikha siya ng bagong Adan. The hope of man is in the new Adam. Numerous passages were mentioned in the Bible pertaining to the new Adam, to the resurrection of our Lord, and for the resurrection of individual. Both Christ and human will be resurrected. Binabanggit po ito sa mga propesiya ng Old Testament eh. At itong mga to ay foreshadowing and foretold by numerous scriptures. At sabi nga, many scriptures or passages of the Old Testament consistently point
to renewal for God's people. At ito po'y nagpapakita rin ng pagdating ng ating Panginoon, Jesus' arrival, His resurrection, our revival, both physical and spiritual, and eventual restoration of all things in new heaven and in new earth. Kailangan ng baguhin Kailangan ng palitan. Ang bagong langit at bagong lupa na atin pong hinihintay. So let us look at some of the verses pertaining to the renewal of man. Consider this sampling. Deuteronomy 18:15, sinabi niya sa kanyang mga tao, "The Lord your God will raise up for you a prophet." So yung mga propeta na yan, bagamat marami pong naglitawan na yan, ay foreshadowing of the last prophet na siyang ating Panginoong Hesukristo. The Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. 1 Samuel 2:6. You who have made me see many troubles and calamities will revive me again. From the depths of the earth you will bring me up again. Psalm 70 verse 20. This is the hope of the psalmist. I will restore the fortunes of my people Israel, and they shall rebuild the ruined cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine, and they shall make gardens and eat their fruits. Yan po, Amos chapter 9 verse 14. And in Revelations 21 hanggang 22, ito, yung storyline grows our anticipation for the second Adam who will rescue and raise up renewed humans. And we can expect new life to spring up in a new garden. And we can anticipate the coming restoration of all things someday in that garden city, the New Jerusalem. Amen? Yung Jerusalem na bumababa sa langit. Yan ang sinasabi po dyan. So ito po ay mga foreshadowing of what will happen. And there is that anticipation. At napakaganda po ng pahayag dito ni Apostol Pablo. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verses 45 to 49. Makinig po kayo. So it is written, the first man, Adam, became a living being. So he becomes what? A living being. Tao. The last Adam, a life-giving spirit. So there will be a distinction between the first Adam and the second Adam. Ito pong huling Adan, which referred to the Lord Jesus Christ, will be the giver of the life in the Spirit. The spiritual did not come first, but the natural. And after that, the spiritual. Si Adan, representante ng laman, ang Panginoong Hesus represents the Spirit. The first man was of the dust of the earth, the second man is of heaven. As was the earthly man, so those who are of the earth, and as in the heavenly man, so also are those who are of heaven. And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we bear the image of the heavenly man. Napakaganda po ng pagkakapahayag ni Pablo. Sinasang-ayunan niya si John, na si John kasi binanggit niya, the Word was with God and the Word was God, referring to Jesus, na nandun na siya bago palikain ang sanlibutan. Na si Adan ay bahagi lang ng nilikha nitong Word na ito. Pero itong Word na ito ay paparito sa lupa because He is going to redeem the first Adam. Mga kapatid, the death of death emerged in the life-giving environment of a garden. But the ultimate new man, the last Adam, was raised to life, and not just anywhere. Saan daw? Also
in a garden. Ilang po ang gusto kong pagtuunan ng pansin, mga kapatid. Kaya significant yon. Wala na tayong ibang hihintayin na tagapagligtas. Wala na tayong iniintay na Kristo kung hindi yung dumating na namatay, ipinako sa krus at inilibing sa garden, na buhay na sa garden. At ang ating hihintayin na lang ay ang pagbalik ng the same Christ who resurrected from the dead. Kaya ang Israel, the ethnic Israel of today, the Jewish people of today, na naghihintay pa rin ang kanilang tagapagligtas, ay nakakalungkot kasi talagang binulag sila. Pero salamat sa Diyos, tayo nakita natin ito. Sa mga mananampalataya ngayon, kung hindi nyo ito nakita at hindi malinaw sa inyo, hindi malinaw ang kaligtasan ninyo. Baka hindi kayo totoong Kristiyano. Pero kung totoo kang mananampalataya, ang linaw-linaw na wala na tayong hihintayin kundi yung Kristong umalis at siyang babalik. Wala nang ibang salvation maliban sa Kanya. Wala nang ibang pangalang ibinigay kung hindi siya. Wala nang ibang daan, walang ibang katotohanan at walang ibang buhay. Kaya yung mga nakikipagkompromisong mga preacher na meron bang kaligtasan sa Islam, meron bang kaligtasan sa Judaism, meron bang kaligtasan sa Taoism at kung ano-ano pang ism, wala at wala. Because since the creation of time, during history, there is only one who died on that garden who rose from the dead. It was only our Lord. At hindi po yung aksidente na sa Garden of Eden namatay ang tao sa kasalanan at sa Garden din ng Eden na buhay ang tagapagligtas. Or sa garden din. I'm not referring the place where Jesus was resurrected as the Garden of Eden. I'm just making it parallel. Amen po ba, mga kapatid? Ephesians 2:1-7. Anong sabi niya? As for you, you were dead in your transgressions and sins. That is our nature. That was the human nature. Binabanggit ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, tayo'y mga patay. Katulad ni Adan, sa pagkakasala niya, namatay siya, patay din tayo. Ang linaw ng doktrinang yan. Pagpatay, totally depraved, walang kakayahan, hindi makakakilos, hindi makahanap ang Diyos, walang kakayahang manumbalik sa Diyos, patay nga eh. At ang sabi ni Apostol Pablo, in which you used to live, doon tayo dating nabubuhay. Sa pagiging patay, buhay sa pisikal, patay sa espiritual. Dalawang klase po ng nature yan eh. Ano po? Alive in the flesh, but dead in the spirit, in which you used to live when you followed in the ways of the world. Look at that. You were dead and yet you are living? Anong klase yan? Ang sabi ni Pablo, you were dead in your transgressions and sins. Yes, you were dead. Saan? Sa espiritu. Pero buhay ka because you are following something. You are following the ways of this world, the ruler of the kingdom of the air. You are following the spirit who is now at work in those who are disobedient. Sabi ni Pablo sa verse 3, all of us also lived among them at one time. We gratified the cravings of our flesh, and we followed the desires and thoughts, their desires and thoughts. Like the rest, katulad ng marami, we were by nature deserving wrath. Yan po ang kalagayan. Kaya if we are going to explain the gospel, huwag agad doon sa pag-ibig. Huwag agad doon sa pag-ibig, mahal ka ng Diyos. Iniibig ka ng Diyos kahit sino ka. Iniibig ka ng Diyos kahit anong gawin mo. Huwag ganon. If we are going to present the gospel, we are going to first present the nature of man. What is the nature of man? Deserving death, deserving wrath. We deserve punishment. Sasabihin natin, mahal ka ng Diyos, God loves you. Sasabihin natin, God hates the sin but He loves the sinner. Pwede ba yun? He hates the sin and He hates the sinner. Kaya nga po, kung meron siyang ililigtas, ano po ito?
habag, biyaya. At ito ang sinasabi ng verse 4. But because of His great love for us, God who is rich in mercy, because of that grace, because of God's mercy, He made us alive with Christ. Without Christ, we will remain dead. Without Christ, we will remain in transgression. Kaya sabi ni Pablo, it is only by grace you have been saved. Without Christ doing, without God's manifesting His mercy, we are all dead. Verse 6, and God raised us up. When? When Christ rose from the dead. God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms. Buhay pa yung mga taga-Epeso na yan. Hindi pa po sila patay. Sinulatan nga sila pero sinabihan sila ni Pablo, nakaupo na kayo kasama ni Kristo sa luklukan ng Ama. Tapos anong sabi sa verse 7? In order that in the coming ages, He might show the incomparable riches of His grace. Ito po yung ating paniniwala na doctrine of already but not yet. Right now, we are seated at the right hand of the Father with Jesus, but not yet. Because that will happen when Christ return. It was just an assurance that when He return, we will be with Him forever. Amen? So, Jesus' resurrection story in the garden calls us to deeply believe. We say yes to personal faith in Christ, so we experience our own resurrection life, both now and forever. Already, but not yet. Amen? So, ano pong maitutulong nito sa atin? Resurrection help us reimagine God's value in our work. Nandito pa tayo eh. Di pa naman tayo namamatay. No. Meron pa tayong ginagawa. Nagtatrabaho pa rin tayo. So kung nagtatrabaho ka, paano ka magtrabaho? Buryong na buryong ka ba sa pagtatrabaho? Inip na inip ka ba sa pagtatrabaho? No. Pakiramdam mo pa, sumpa ang trabaho mo? O bakit ka nagtatrabaho? Mga kapatid, sana bilang mga mananampalataya, i-embrace natin. Because we can embrace the wonder again in our office, kitchen, school, boardrooms, and the host of the everyday gardens where we lead and labor. Baguhin natin ang ating pananaw. Baguhin natin ang ating pagtingin. Opo, nandito po tayo. Opo, mahirap ang pagtatrabaho. Opo, sa pawis natin magmumula. Hanggang kamatayan, ganyan tayo. Pero ang maganda rito, meron ng pag-asa. At ang pag-asa, ang ating Panginoon na buhay sa mga patay, pagkatapos ng buhay na ito, yun ang ating blessed hope. Kaya ngayon, magbago pananaw natin habang nagtatrabaho tayo, we are looking for our blessed hope. The Gospel Spotlight, or the Gospel highlights how the women went to the tomb intending to work. Yung mga babae, sila ang unang pumunta ron eh. They aimed to anoint Jesus' dead body. Instead, they encountered the resurrected Christ. Daily tasks, workspaces, and co-workers are integral in our everyday faith formation. Amen? Mahalaga yun. And John's inclusion of garden lingo supplies further evidence of God's resurrection purpose in work. Anong layunin? Nagtatrabaho ba tayo, mga kapatid?
Sa paniniwala na gagawin natin ito kasi patay na si Jesus. Katulad ng mga babaeng ito, pupunta sila ron, i-anoint na yung katawan kasi last ditch effort ng pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Pupunta sila doon na walang pag-asa kasi namatay yung kanilang inaasahan. Pero I do believe, pagkatapos na nagpakita sa kanila ang Panginoon, nagbago na ang pananaw nila sa kanilang pagtatrabaho. Nung nakita nila si Jesus na wala sa libingan, nabago na ang pananaw nila sa lahat ng kanilang ginagawa. Kaya ikaw, kapatid na Kristiyano, ganito mo rin tingnan ang araw-araw na ginagawa mo. Baguhin nawa ng mensaheng ito ang paniniwala mo na tayo'y nagtatrabaho hindi bilang parusa na, kundi tayo'y inilagay katulad ng unang tao sa Garden of Eden. We have now a prospect of a new heaven and a new earth. Amen? At baguhin ng paniniwala na nabuhay ang ating Panginoon, we will never work the same as before. Amen po ba, mga kapatid? So if your daily endeavors, daily works feel feeble or frustrating, or sometimes very disappointing, na ang tingin ninyo like dead ends of the road ito lagi, take your heart. Encourage yourself. Be encouraged. Jesus' resurrection works out something brighter and far-reaching. See a new and great significance in all you do. Tandaan natin, Jesus' resurrection in the garden means the curse has lost its grip on you. Yung sumpa ng kamatayan ay wala na sa iyo. Mamamatay man tayo, siguradong may pagkabuhay na maguli. At mga minamahal na mga kapatid, God's wondrous work ushers in His new kingdom. Yung mga ginawa ng Diyos ay prelude, paghahanda sa darating niyang bagong langit at bagong lupa. At bilang mga tagasunod ng Panginoon, mamuhay tayo ngayon in the already but not yet. And we gain fresh perspective. Amen? We can lead, we can serve, we can labor with increasing hope, with renewed purpose, and spring-like joy that glorifies Christ. Sabi nga po ng unang Korinto 10:31, so whether you eat or drink or whether you do or whatever you do it all for the glory of God. Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Ganito dapat na ang pananaw sa lahat ng ating ginagawa. So kung ikaw man ay boss, meron kang mga tagasunod, huwag mong kalimutan, alipin ka ni Kristo, siya boss mo. Kung ikaw'y may-ari ng kumpanya, parang ikaw na ang boss, sabihin mo sa sarili mo, hindi, katiwala lang ako ng Diyos. Siya pa rin ang boss. Gagawin ko ito para magbigay ng glory sa Kanya. Ngayon, kung ikaw naman tingin mo nasa pinakamababang uri ng hanap buhay, kung ano man yung hanap buhay na yan, tandaan mo, hindi ka nang dadaya, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nang aapak ng tao, gawin mo yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Darating yung panahon, opo, makamit man ng tao ang lahat ng sanlibutan ito, kung ipapahamak naman ang kanyang kaluluwa, ano kaya ang silbi nun? So tandaan po ninyo, we are working in this world for the glory of one alone. At pagdating ng araw, ang sabi, we will receive an inheritance from the Lord as a reward. Amen? If the Lord you are serving right now,
If the Lord is the one you consider your master in your work area right now, serve. Do whatever you can. And bloom where you are planted. And someday, you will receive an inheritance. Amen? Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.